Magandang umaga po. Ito na naman tayo. Ang sunod na topic natin po ay mga 10 minutes lang ito siguro. Ay nabisto na mga magkakampi pala ang mga vloggers ng kakamping, dilaw at saka mga BBM. Ang kaibigan ko dati si Ronald Llamas. Alam ko mga dilaw to kasama ni Christian Isguera tsaka ni Insurrecto. Tapos ito ngayon sila sa burol nagsalita pa sa ng kanyang eulogy sa burol ni Mima Alicia na kung ako tanongin mo ay pinatay po ng ex niya dahil nagkaroon siya ng bagong boyfriend at napunta siyempre sa bagong boyfriend ang mga kinita niya. Akalain mo bago siya namatay, may mga Rolex siya. Saan kayo nanggaling lang mga Rolex mo, mga gamit mo, may kotse ka na? So, totoo pala yung sinasabi ni Jay Guevara na binibigyan kayo 300,000 kada buwan. Sweldo ninyo galing sa PCO, galing sa pera ng bayan. Matindi pala talaga kayo. So, ito ngayon, pakinggan muna natin ang ating kanta bago tayo mapatuloy doon. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban. Alam mo, natutuwa naman ako kasi meron po akong subscriber nasa abroad na nagtapat sa akin. Yung anak daw niya hindi marunong salita ng Tagalog sa Bisaya. Pero dahil sa kwarto, kinakanta na daw na itong Tutok Kasing Tirador. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Bill Magsibay! Riza Ricafort! Good morning! Easy! Set out! Napisado na rin ni Cam. Yan na ni Kim Baulan sa Boylan. Greenet! Magandang umaga. Ang aking bibigay sa inyo isang balita tungkol sa ebidensya na nakunan na natin ang mga vlogger ng Dilaw at vlogger ng mga kakampik ay magkakampi sila ng vlogger ni BBM. At sila po'y tumatanggap ng pera mula sa PCO. Pero hindi ako nahinggit sa kanya. Kahit na wala akong tinatanggap, kahit mula kanina. Kasi ang maninis ang aking konsensya, tapat na yan mabubusog ako sa pagkain konsensya.
Romel Bingson, may pagkabigat. Abangan natin mamaya yung tinatawag na ayan ang aking apo. Oh, look at his drawings. She draws good. Oh, they are looking at it. Oh, wow, so good. Oh, yan. Yan. Shout out. Like, share, and subscribe. So ngayon, How about comment? have a comment. So ito ngayon, nahuling-huli po si Ronald Llamas. Kaibigan ko ito. Nagsalita pa sa eulogy sa burol ni Mima Alicia. So si Alden Soriano at Attorney Senator, mag-ingat ka. Siyempre, ingat po tayo, mga kaibigan. At ito, pakinggan natin yung eulogy eulogy ni Ronald Llamas para kay Mima Alicia. Ito. Bakit kaya nag-eulogy siya dito? Ronald natin. Llamas. Kaibigan, para sa buhay. Nakita lang mo kami dati sa rally. Sa EDSA. Nilalas po ako na hindi siya kilala ng mas matagal. Pero kahit po hindi ko siya masyadong kilala ng mas matagal, ay nakilala ko po yung yung kanyang katauhan. Good morning, Galaxy. Yung kanyang mga mensahe. Kim Bawilan, morning. Dahil sa kanyang tapang, sa kanyang paninindigan, at hindi po namin siya makakalimutan. Di ba kalimutan Ako po ay medyo matagal na rin sa politika at marami na rin pong panganib na hirap. Hindi ko na po kwento rito na sinuwerte lang po ako sa maraming bagay. Pero ang sinisigurado ko po, kami, yung mga kasama ko, si Lovely, si Tim Clarky, at iba pang mga kaibigan, ay lagi po namin ipapaalala sa ating mga kababayan na ito po ay isang makasaysayang panahon sa ating bansa. At kung ano yung ating gagawin o hindi gagawin, yun po ang huhugo ng kinabukasan ng susunod na henerasyon ng ating mga kababayan. Kaya nakakalungkot po na isang batang-bata na kaibigan natin ay nawala sa ganitong makasaysayang panahon ng ating lipunan. Pero inuulit ko po, hindi po namin siya makakalimutan. Again, nakikiramay po kami sa lahat ng kanyang mahal sa buhay at hindi po namin siya makakalimutan. Maraming salamat. Diba? Hindi kita malilimutan. Ayan. Yan po ang pruweba na yung makakaliwa na mga vlogger, makakamping, kasama ni ni Insurrecto kasama ni Christian Isguera, paborito ni Christian Isguera yan. Napansin mo ba sila, si Christian Isguera, pati si Ma'am Cielo Magno? Hindi na po sila nagsasalita laban kay BBM. Ano kaya ang meron kay BBM at hindi sasalita? Ano akala mo anong meron kay BBM, bakit hindi sila nagsasalita laban kay BBM? Substance in the envelope. Alam mo yung substance, Romel Bingson, naalala ko si Conrado Estrella nung araw, yung matanda. Ay lumalapit sa kaibigan ko na si June Velasco, taga Pangasinan. Si John Velasco po ay editor sa Manila Bulletin. Kaibigan ko. Sabi niya, nag-uminom kami sa National Press Club. Kinuwento niya yung nung araw na lagi siya kaibigan ni Conrado Estrella na secretary, ang minister ng Department of Agrarian Reform. Sabi, lagi lang daw nagbibigay siya, si Conrado Estrella, ng envelope, mga press release, mga ipa-report sa Manila Bulletin. Ito naman si John Velasco, hindi naman nilalabas sa Manila Bulletin. Hindi pinapublish. So, dumating na yung araw na hindi na makatiis si Conrado Estrella Sr.
Sabi, John, sa salitang Pangasinan, John, bakit hindi mo nilalabas yung mga binibigay ko sa'yo na press release? Bakit hindi mo pinapublish? Sabi niya, Secretary, lasing na daw siya. Secretary, put substance in the envelope. Yan ngayon, puno sa substance ngayon ng mga envelope ng mga vlogger na yan. Ha? Paano, ang tanong ko lang kay Ronald Llamas, bakit nakapunta kayo sa abroad? Na lagi kayo pupunta sa abroad. Si Christian Isguera pupunta sa abroad. Bilyonis kayong gastuson. Si Insurrecto lagi pupunta ron. Oh, ngayon, saan kayo kukuha ng pera? Oh, pagkatapos si Ma'am Sheila Magno pumupunta rin doon. Si Christian Isguera pumupunta rin doon. At kinu-call out ko na sila, bakit hindi sila bubibira kay BBM? Bakit kaya? Substance? Is it substance? Put substance in the envelope. Ganun lagi sinasabi. Oh. Mabuti lang kung envelope, kung maleta pa. Kagaya kay Erwin Tulfo, hindi ako maniwala. 400 million ang net asset niya ngayon. Hindi pa nabilang dyan ang kanyang mansion na binili sa Green Hills. Kalahating bilyon yun. Marami pa sa ibang bahay. Marami pa siyang asawa. Grabe. So hanggang dyan lang muna siguro ang ating ang the only siguro, ibibigay ko na rin dito siguro hindi, mamaya na lang yun. Ito na lang. Ganun lamang po ang ating vlog sa ngayon. At paki-share, paki-like, paki-follow ako sa aking Facebook, sa Instagram, sa Twitter, saka sa TikTok, at syempre pa, libre naman subscribe. Mag-subscribe na rin kayo dito. Si Jehyo Yahoo! Magandang umaga, kabayan!